Barangay Santa Ines, Sitio Nayo. Tayo po ay nakisama sa kanila pong 12 anibersaryo. 12 taon kanilang anibersaryo sa ating pong CFSM Tanay Cruzado. Si Sister Noy po ay itutuloy niya po kanyang exhortation, kanyang message. Baka next Sunday, tama ba yun? Dahil nag-aapoy po siya na hindi niya matapos. Yung introduction, no? Introduction pa lang, no? Kaya, purihin ng Panginoon na ang salita ng Diyos ngayon ay nagiging mayaman po sa atin. Na hindi po sardinas, amen po ba? Na madaling iluto. Kundi ito po ay bulalo. Na matagal na alambutin, no? Pang sa ganun po, ito ay maging mas masarap. Kaya yun po daw yung sekreto doon sa Tagaytay. Na matagal na pinapakulo ang bulalo, kaya po ganun na lamang na ito po ay lumalabas ang katas ng bulalo. Amen. Praise God. Kaya hindi po tayo nagmamadali. Hindi tayo po ay precept upon precept, line upon line. Amen. Kaya by His grace, I am what I am. Sa kanyang biyaya, ako ay ako nga, sabi ni Pablo. At nasasabi niya yun, ako ay ako nga, dahil saganan sa kanya ay hindi po niya magagawa ang anuman ang nagawa niya. Kung ang kanyang sarili daw ang kanyang titignan, ay meron po siyang ipagmamalaki. Siya po ay isang pariseo. Alam niya at bihasa siya sa patungkol sa batas. Ano po? Siya po ay isa siyang tuli, no? Circumcised. Pero sabi niya, ang anumang bagay na yun ay hindi niya ipinagmamalaki. Anuman ang kanyang kakayahan at abilidad, ay hindi niya pinagmamalaki. Ang sabi niya, ang nais ko ay makilala ang Panginoon. Yun ang kanyang buhay. No? Kaya po sa ating pong tema na born into the family of God, the more we become closer to God, the more we become intimate with God, we will love the family of God. Amen. Kaya ang sikreto po na kung saan ang pamilya po natin, physical, pamilya natin sa spiritual, ay yung tayo ay mapalapit sa Panginoon. Na hindi tayo obligadong mahalin ang ating asawa, hindi tayo obligadong mahalin ang ating pamilya, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na siyang naranasan natin ay ating pong higit na mamahalin ang ating pamilya kaysa yung ating personal na interest kung bakit natin mahal ang ating pamilya. Na kung saan ay dahil meron lang tayong gusto, meron lang tayong emotion, kaya natin mahal ang ating mga pamilya. Pero the more we become closer to God, there is another level how we love our family. Tama ba yan? Hindi pang personal, hindi ko ito self-interest, hindi self-centeredness. No? Kundi ang ating pag-ibig sa ating pamilya, sa ating pag-aaral, sa ating pamilya, sa ating pagkaging Kristiyano, ay hindi po tayo obligado, kundi ito po ay overflowing. No? Nag-uumapaw na nakagalakan at kapayapaan sa ating puso kung bakit kayo na lamang na there is love, no, in our hearts. Kaya naman po ay meron tayong pagmamahal sa ating pamilya na walang kondisyon. Na kahit hindi ka mahalin, kahit hindi ka tanggapin, ikaw ay nagmamahal dahil po ang puso mo ay puno ng pag-ibig ng Diyos. And that is agape love. Iba po yung eros, iba yung phileo, at iba po yung agape love. Kaya doon po tayo sa agape love. Hindi po tayo human love. Hindi po makalaman na pag-ibig. Kaya ang salita ng Panginoon ay mas malalim pa sa anumang nakikita ng tao. Kaya higit pa sa iniisip, higit pa sa hinihingi, higit pa sa nakita ng mata, narinig ng tenga, at narinig ng kaisipan. We go beyond. Amen po ba? Better than what the world can give. Higit pa sa anumang nabibigay ng mundo, higit pa sa anumang nagagawa ng mabuti ng tao. Amen po ba? Hindi po tayo outcast, hindi tayo malayo sa mundo, higit tayo mas malapit sa mundo.
Amen po ba? Sabi nga po ng 2 Peter chapter 1 verse 2 na nabanggit ni Sister Noy, grace and peace multiplied in you. Ang kanyang biyaya, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, no po, ay patuloy tayong sumagana doon. Amen? At perfect peace, ang kapayapaan na ibinibigay ng mundo ay higit sa kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mundo ay nagbibigay ng kapayapaan. Kapag may pera ka, payapa ka. Tama mo ba yun? Oo. Tama. But the peace of God that will multiply in us is a perfect peace. Amen po ba? Ito is ganap na kapayapaan. Kaya nga, the more we know Him in our lives, kapag patuloy natin siya makikilala sa buhay po natin, tuloy nga kung sasagana tayo sa kabutihan, pag-ibig ng Diyos na siya nang nailaan sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, kapag yan ay patuloy nating maranasan sa buhay po natin, hindi pwedeng hindi ka mapalapit sa mundo. Amen? Hindi pwedeng hindi ka mapalapit sa tao. Hindi pwedeng hindi ka mapalapit sa anak mo. At hindi pwedeng ikaw na anak ay hindi mapalapit sa magulang mo. Hindi pwedeng na ikaw na anak na hindi pwedeng hindi ka gumaling sa pag-aaral mo, sa trabaho mo. Because you are empowered. Your life is empowered by the unconditional love of God. That love of God never ceases. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi umaalis, hindi nagmamaliw, kundi tuwing umaga, laging bago ang pag-ibig ng Diyos. Kaya it does not make you, hindi ka bibigyan ng espiritu ng pagiging tamad, hindi ka bibigyan ng espiritu nagmamataas, nagmamalaki, hindi ka ganun bibigyan ng Espiritu ng Diyos. Eh, iba po ang konsepto ng tao na akala na kapag naging maka-Diyos, lalayo sa tao, pagiging maka-Diyos ay tatamarin ka. Pagiging maka-Diyos, ikaw ay maghihirap. That's wrong concept about God. Amen po ba? And you can do that. It is because of the empowerment of the grace and the goodness of God in your life. Amen po. Kaya doon natin masasabing, nagawa ko lang to dahil lamang sa biyaya ng Panginoon sa buhay ko. Amen po ba? Kaya you will be amazed. Mamamangha po tayo that you are forever changed. Sabi nga po ng aming natin kanina. Kaya, gayon na lamang na nagiging maliit ang tingin natin sa Diyos at mas malaki ang nagagawa ng mundo at ng pera, ng abilidad, ng sarili mo, simply because lack of knowledge. Kakulangan ng karunungan. Kaya nga nasabi ni Sir Noy, amen, kailangan ay patuloy natin siyang makilala. And that is our effort, yun ang ating effort to know Him more in our lives. Amen po ba? Kaya katulad po ng halaman, ang halaman ay ang kanyang satisfaction. Ang kanyang buhay ay nasa lupa. Amen po ba? Kaya the more we know Him, the more we will be satisfied. Kaya sabi ni Solomon, lahat ng bagay dito sa mundo ay sinubukan ko na. Kaya po, isinulat ang aklat ng mga ngaral para ipakita sa ating mga tao na siyang mabubuhay pagkatapos ni Solomon, na meron ng taong sumubok ng lahat ng bagay. At kaya nasabi niya, ang lahat ng bagay nito ay walang kabuluhan, kundi ang pangunahing tungkulin ng tao ay makilala ang Diyos o yung ma-acknowledge ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? The whole duty of man is to fear God. That's ang sasabi ni Solomon. That is the whole duty of man. Kaya kung gusto mong maging tunay na tao,
kailangan mong kilalanin ang pinanggalingan mo. Amen po ba? Do you want to be a true human? Gusto niyo ba talaga at gusto pa natin talagang maranasan ang pagiging tao? Ay kailangan po ay makilala natin ang pinanggalingan natin sa buhay natin. Amen po ba? Amen po ba? That is the whole duty of man. Amen? Kaya ang halaman, ang kanyang pinanggagalingan ng buhay ay ang lupa. At ang lupa ay kumpleto sa lahat ng kailangan ng halaman. Amen po ba? All the nutrients, minerals, kaya gayon na lamang na kapag ang halaman ay nasasatisfy siya, ang ugat niya ay lalo lumalalim. Amen po ba? Kaya nga the more we know about God, the more we humble ourselves. Amen po ba? Kaya nga si Isaiah, nung nakita niya ang Diyos, makasalanan ako. Kaya kapag hindi natin nararanasan ng Diyos, hindi mo makikita kung sino ka. Amen. Kung hindi natin nakikilala ang Panginoon, magmamalaki ka. Are you with me? Kaya nga, it makes us satisfied like a plant, like a tree. Ang kanyang satisfaction ay ang lupa. At ang bunga, hindi niya yon ang kanyang buhay. Ang bunga ng halaman ay bunga lamang ng siya ay satisfied. Are you with me? Yes. Amen po ba? Kaya ang bunga ng halaman, hindi yan ang kanyang kasiyahan. Masaya na siya bago siya namunga. Hindi nung namunga siya, naging masaya siya. Amen po ba? Kaya kung hindi siya naging mangga, kung ito'y puno ng mangga, nung siya'y namunga, mangga na siya, kaya namunga siya ng mangga. Are you with me? Kaya, if you will know that you are righteous, you are blessed by God, then, makikita mo sa buhay mo kung gaano ka pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya po ang halaman ay hindi siya naging mangga nung siya'y namunga. Amen. Kaya po, the more we deep in knowing Him, kaya yung na-discuss ni Mr. Noy, the sovereignty, sovereign God ay napakahalaga po. Because if we don't understand that, it kills our faith. Ito ang pumapatay sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, the more we know Him, the more we become satisfied, the more we know Him. Amen. The more we are being secured in our lives. Na tayo ay nagiging secured, confident, not because who we are, but who we are in Christ. Amen. Kaya the truth will set us free. Kaya po, amen, nagiging malaya tayo. Kaya po, ang pinupuntirya po ng Panginoon sa atin ay ang tunay na kalayaan, ang tunay na kapayapaan. Kaya ang puso ko, ang kanyang binabago. Kaya ang salita ng Diyos ay magkabilay talim. Amen? Ipinapakita ng salita ng Panginoon ang kondisyon mo sa espiritu at sa kondisyon mo sa puso mo, sa kaluluwa mo. Amen? Ipinapakita ng salita ng Diyos kung anong motibo mo, kung anong iniisip mo, anong dahilan mo kung bakit mo ginagawa ito. Kaya kapag nabago ang puso natin, hindi tayo mapapagod kung anong ginagawa natin. Amen po ba? At hindi tayo na-obliga kung ano ang gagawin natin. Dahil ang puso ko ang pinagmumulan ng buhay. Ang puso ang dahilan kung bakit ka gumagawa. Hindi pwedeng ginagawa mo na wala kang dahilan. And all of us, most of us, gumagawa tayo for our own self-interest. Amen. Tayo lahat po yan. Hindi po ako exempted doon. Tayo lahat. Because for all have sinned and come short for the glory of God. Dahil lahat tayo makasalanan. Amen. Kaya, ang mga tao ay nakikita natin gumagawa ng mabuti, nagtatrabaho, nag-aaral,
Amen? Gumagawa ng tama. At yan lamang nakikita ng tao. Halimbawa sa isang kumpanya, kapag pumapasok ang isang empleyado, pumapasok ang isang mag-aaral, nagtatrabaho ang isang tao, mabuting tao ito, mabuting tao ito. Hindi nila alam na kaya siya nagtatrabaho para lamang sa kanyang sarili, wala siyang concern sa kanyang kumpanya. Are you with me? Amen? Para lang sa kanyang interest. At yun ay hindi nakikita ng kumpanya, yun ay hindi nakikita ng tao. Pero if you learn about the Word of God, makikita ng tao kung ano ang laman ng kanyang puso. Amen po ba? And it will change. Amen. Kaya mababago ang pananaw mo. Kung bakit ka nagtatrabaho, kung bakit ka nagmamahal sa asawa mo, sa anak mo, bakit ka nagmamahal sa mga magulang mo, bakit ka nag-aaral. It will free you. Amen. Na hindi ka nagiging robot na kailangan mong gawin ito. But you are free indeed that you are doing it because you are enjoying the goodness and the love of God in your life. That you are blessed. You are a child of God. You are no longer the slave of fear. Hallelujah! Kaya kung lang gagawin ko dahil natatakot ako. Kaya mga kapatid, sama-sama natin kilalanin ang Panginoon sa buhay natin. Most of us, our motives is more on our own self. At doon tayo na-train. Kapag umiyak tayo ng bata tayo, dede. Kapag umiyak ka, pagkain. Di ba ba? Wala kang pakialam sa mundo. Nung bata tayo, ang pakialam mo lang ay ang sarili mo. Wala kang pakialam sa magulang mo kasi kahit pagod na pagod siya, kapag umiyak ka, gusto mo, pakainin ka. Doon tayo na-train. Are you with me? Ha? Wala kang pakialam sa magulang mo. Kahit na pagod siya, kahit na siya'y nagtrabaho, siya'y naglaba, siya ay nagplansya, siya'y nagluto, basta umiyak ka, kailangan ikaw ang bigyan niya ng atensyon. Umalis siya sa trabaho niya, umalis siya sa kanyang labahin, basta ikaw ang gusto mo na maserno ka. Doon tayo na-train. Kaya hanggang lumaki tayo, gusto natin ganon, puro sa atin. Amen. Kaya po, the more we know about Him, you will see. Kaya ganon ka pala nagre-react. Kaya ganon ka pala lumalayo because of wrong motive. Are you with me? Kaya hindi ka pala nagiging masipag, kaya hindi ayaw mo gawin ito. Simply because you will see in the Word, sa pamamagitan ng Word of God, na tayo po ay merong maling dahilan kung bakit. Kaya the more we become transformed by the Word of God, ang sabi ng Bible, hindi mo na iisipin ang sarili mo. Hello? Kaya deny yourself eh. But I need somebody. I need love. I need this. I need this. God will supply all your needs and you will be satisfied because God will never leave you nor forsake you. Amen. All your needs will be supplied. Amen po ba? That's why you can do it. You can do it because all your needs, amen, will be supplied. Kaya po, amen, magagawa mo, you are empowered. Kaya nagagawa mo magbihis, kumisan, na maayos because you are empowered. Nasabihan kang maganda ka, nasabihan kang guwapo ka, next Sunday ka yan. Matindi. Dapat you what? Wala namang ginawa sa'yo. It's only a words that spoke to you. That's why words are powerful. If the words of men are powerful, kapag sinabi ng magulang, sinabi ng tao na bakit ganyan ka,
Guwapo ka? Bakit ang clumsy-clumsy mo? How much more the Word of God? Merong epekto po yun. How much more the Word of God? Amen po ba? It gives life. Either it destroy you or it gives you power sa salita ng tao. Pero ang salita ng Panginoon, hindi ka kailanman i-destroy. It gives you a living bread, a living water. It gives you life. I am the way, the truth, and the life. Hallelujah. Amen. Kaya po napakahalaga po na sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, it's not about good and bad, it's about Him. Amen? Maraming panahon na ang salita ng Panginoon ay ginawa natin, ito mabuti, dapat gawin ko ito. Ito masama, dapat hindi ko gawin. Kaya naging burden ang salita ng Panginoon sa atin. At kapag ginawa natin mabuti, magmamalaki ka na. Hindi ka man magmamalaki sa panlabas, pero sa puso't isip mo, ginagawa ko ito, ginagawa ko ito, ginagawa ko ito. Like Job, nagmalaki siya. Pero nung nakita niya ang Panginoon, nakita niya ang kanyang laman ng kanyang puso. Nagsisi siya sa lahat ng kanyang sinabi. Amen po ba? At napalaya si Job sa kanyang buhay. Amen. Na hindi siya namumuhay sa pagtubay ng Diyos, kundi siya'y namuhay noon dahil sa tao at sa pangamba na siya'y parurusahan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, naway makita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. It is a personal, amen, na siya'y nangungusap sa buhay natin. Ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. At naway ito'y nagagamit na natin unti-unti sa buhay natin, sa araw-araw ng buhay natin, naway ang salita ng Panginoon ay nagiging aware na tayo ngayon. Nagiging conscious na tayo ngayon. Ang Diyos ay kasama natin. Amen, unti-unti. Hindi na yung problema, hindi na yung pera, unti-unti. Nawawala na ang bagay sa paningin natin, ang mundo. Unti-unti ay lumalaki ang Diyos sa ating isip at puso. Unti-unti, lalong sumasaya. Amen ito ba? Na tunay na masaya. Unti-unti. Amen. Na tayo ay pumapayapa. Nawawala ang pangamba naman na mangyari sa paligid ay unti-unti na tayo po ay nakikinabang ng gusto sa salita ng Panginoon. We become more aware and conscious that sin, not problem, but we become little by little aware of the goodness of God in our lives. Amen po ba? Hallelujah. Kaya sa ating pong pagpapatuloy sa Genesis, Kabanatang 12, kay Abraham po ito at kayo po at ako ay may assignment. Basahin po natin ang Genesis chapter 12 hanggang chapter 22. Okay ba? Basahin niyo po yun. So, unti-unti po ngayon ay papakita po ng salita ng Panginoon kung gaano tayo pinagpala ng Diyos. Amen po ba? The more we know Him, His grace, His peace will be multiplied in our lives. Kaya basahin po ninyo. Amen po ba? May assignment. Kaya next Sunday po, kapag katabi nyo hindi niya binasa, kukurtin nyo. Okay po ba yun? Hindi po. Okay. So sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. At pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at ako at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y
magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos niya. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Canaan. Okay. So, nung ang Panginoon, ang Diyos ay sabihan si Abraham na umalis siya sa Haran, ito po ay pangalawang pangungusap na ng Diyos kay Abraham. Dahil makikita natin sa Genesis chapter 11, verse 31, na si Abraham at kasama ang kanyang ama na si Terah ay umalis na sila. At yon ay mula sa Ur. At maraming taon, mula sa Ur, ay sila po ay nagstay doon sa lugar ng Haran. Okay ba? Kaya sa mga unang talata ay makikita po natin, ang sabi niya, ituturo ko sa iyo ang lugar na pupuntahan mo. Ito po ay pangalawang pangungusap na ng Diyos kay Abraham. Dahil maraming taon na siya po ay nag-stay sa Haran, kaya sa nabasa natin, nang umalis si Abram doon sa Haran, dinala niya ang lahat ng kanyang ipon at kanyang mga alipin na kung saan ayon ay naipon niya doon sa Haran. At ito ay ang sanang pangalawang lugar. Hindi ito ang una, kundi ito ang pangalawa na siya'y kinausap ng Diyos na dapat ay umalis siya sa lugar na kung saan matagal siya'y nanatili at dapat ay pumunta siya doon sa itinuturo niyang lugar. At sa verse 5 ay nakita natin ang lugar na binabanggit ng Diyos kay Abraham ay yung pong lugar ng Canaan. Amen po ba? Kaya yung pong mga alipin at kayamanan ay naipon na lang ito nung siya ay nasa Haran. Pero ang unang lugar na kung saan ang Diyos ay sinabihan si Abraham ay sa lugar ng Ur. So kung ating babasahin ang Genesis chapter 12 to 13, ay makita po natin dito kung gaano nakikipag-ugnayan ang Diyos sa tao. At kung gaano kabuti ang Diyos sa tao. Gaano, amen, ang kanyang naisip na ang tao ay mapaganda ang kanyang buhay. Amen. Kaya, dito po sa mga talatang ito ay progressively ipinapakita ng Diyos kung ano ang plano ng Panginoon o ng Diyos kay Abraham at sa buong sangkatauhan. Okay ba? Kaya ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, hindi po ito biglaan, kundi unti-unti. Okay ba? So, napakahalaga na lagi po natin i-meditate ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Okay? So sabi ng Diyos kay Abraham, ang pangalan mo ay gagawin kong dakila. Pararamihin ko yung mga anak at ako, gagawin kong dakilang bansa, ang pangalan mo ay magiging dakila, at ikaw ay aking pagpapalain at magiging pagpapala ka sa marami. Amen. At ang sino mang susumpa sa iyo ay aking susumpay. At sa mamagitan mo, ang lahat ng bansa sa daigdig, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Amen. So dito makikita natin, mula kay Job, the oldest book, walang ginawa ang Diyos kundi magpala sa tao. Amen po ba? At ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kabutihan, katapatan, at yan lamang ang Diyos natin. At dito nga,
ay nakita mo natin sa buhay ni Abraham, ang Diyos na kanyang kinilala na dati siya'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang ngayong Diyos na siyang nangusap sa kanya, na siyang kanyang kinilala sa kanyang buhay, ito yung Diyos na kanyang kinilala, ang Diyos na nagpapala. Diyos na mabuti, Diyos na tapat, at Diyos na hindi kailanman umaalis. Amen po ba? At walang kondisyon ang kanyang pagpapala. Walang kondisyon. At ang kanyang tipan kay Abraham ay wala siyang iningi na kondisyon na kung kailangan Abraham ito, kailangan na Abraham ganito. Hindi po. Diretso na sinabi ng Diyos, I will bless you. Hindi niya sinabi, kung magkatrabaho ka, kung mag-aaral ka. Are you with me? Kung hindi ka magkakasal, kung hindi mo gagawin to, straightforward, God said, I will bless you. Amen po ba? Ganon ang Diyos natin. Ang lahat ng anumang ipinangako niya ay walang kondisyon. At si Abraham, na kung saan ay siya nga ay pinagpala ng Diyos. Bakit? Kasi po, pinaniwalaan ni Abraham ang sinabi ng Diyos sa kanya. Amen po ba? So, kilalanin mo lang, and you will receive it. Amen? Kaya po si Abraham, nung siya po ay sumusunod sa Diyos, in Genesis chapter 15, verse 6, makita po natin dito, sabi niya, Genesis 15, verse 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. At dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang, ano yun? bilang matuwid. Yan. Okay? So, si Abraham ay sumampalataya. Siya'y naniwala sa Diyos na siyang nangusap sa kanya. At si Abraham ngayon ay ibinilang ng matuwid. Then, after 13 years, pagkatapos po ng 13 taon, o kung di ako nagkakamali, doon pa lang, sinabi ng Diyos na siya po ay isisil ng Diyos ang kanyang tipan sa kanya sa pamamagitan ng pagtuli. Okay po ba? So, hindi naging righteous si Abraham nung siya po ay tinuli. Kundi yung kanyang paggawa ng pagtutuli, ito ay bunga ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Bunga ng kanyang pagkilala sa Diyos. Bunga ng pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi nung siya'y naggumawa ng matuwid, nung siya'y gumawa ng matuwid, ay doon siya naging matuwid. Amen. Hindi pa siya gumagawa ng matuwid, siya po ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Amen po ba? At nang siya'y naging matuwid sa harapan ng Diyos, siya po ay nakagawa ng matuwid. Amen po ba? Kaya po, ang kailangan lang natin gawin ay kilalanin ang Panginoon, ang Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya po, sa kanyang nabanggit ng Diyos kay Abraham, that I will bless you. Amen. So that you will be a blessing. Amen. I will make your name great. Amen. Yun ay pangako ng Diyos kay Abraham. At ito rin ay pangako niya sa lahat ng taong sumampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya dito po yung makikita natin
sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos na narinig ni Abraham, possible na hindi pa niya ito lubusang naunawaan. Because the fulfillment, ang kaganapan ng mga sinabi ng Diyos kay Abraham, ito po ay mangyayari kapag dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga to your seed, kapag mababasa natin sa Bible, in Galatians chapter 3, at dito po sa Romans chapter 4, at dito po sa Genesis chapter 12, yung pong seed po doon ay si Jesus Christ. But then, kapag makikita natin sa mga ibang chapters ng babasahin natin sa Genesis chapter 12 at 24, unti-unti ay nakikita ni Abraham. Amen? Kaya nung siya po ay i-offer niya si Isaac, ay nakikita na niya si Jesus sa kanyang buhay. Na mayroong darating si Jesus, na darating na tagapagligtas. Amen po. Hallelujah. So my dear brothers and sisters, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ay wala pong biglaan. Amen po ba? Kaya kailangan ay nandoon po na unti-unti ay inaasam natin. Kaya the more we know Him, the more na ikaw ay nasasabik. Hindi ka lalayo sa salita ng Panginoon. Yun ang tunay na pagkilala sa Panginoon. Kagaya ng pagkain, kagaya ng panonood ng TV, panonood ng sine, pag-text, pag-Facebook. Amen? The more na alam mo ang mga bagay na nagagawa mo at nalalaman mo, ikaw ay nagiging malapit. Amen po ba? Nasasabik ka. Amen. Kaya yung telenovela, nasasabik ka. Amen. Walang makapagpigil sa'yo. Sa kaka-text, kaka-Facebook, walang makakapigil sa'yo. Amen. Dahil meron kang nakikita, meron kang nalalaman. Kaya nga, ang epekto ng salita ng Panginoon na kapag ito'y nalalaman mo, ang epekto noon, ikaw ay nasasabik sa salita ng Diyos. Kaya lang tayo lumalayo sa salita ng Panginoon simply because hindi natin nakikilala ang Diyos na siyang naglikha ng langit at lupa na sa ito ay nakasulat sa salita ng Panginoon. Kaya hindi tayo nagkaroon ng kasabikan. Nung una ay nagkaroon tayo ng kasabikan. Dahil purong gatas. It's all about Jesus. He died on the cross. He died for your sins. It's all about Him. Pero nung tayo nagpatuloy sa pananampalataya, it's all about us. Itong gawin mo. Dapat itong gawin mo. Itong gawin mo. Kaya nagmamalaki po tayo. Kung anong dapat natin gawin, kailangan. Kung tayo nagpasimula sa pananampalataya, at ang pananampalataya ay dumating dahil sa salita ng Panginoon, kailangan magpatuloy tayo sa pananampalataya, at ang pananampalataya ay tayo makapagpapatuloy sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ang salita ng Panginoon, ang siyang nagpabunga sa ating pananampalataya, sa ating puso. Amen. At nung tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, mayroong pagbabago sa buhay natin. Amen po ba? May pagbabago. Pero ang nangyari, pilit natin binago ang sarili natin. Sa ating sariling kakayahan, ginagawa kung ano ang sinasabi ng mga bagay na mabuti na sinasabi ng salita ng Diyos. Sa sariling kakayahan natin ginawa. Are you with me? Hindi tayo nagpatuloy sa salita ng Diyos. Nagpatuloy tayo sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling pangunawa. Hindi tayo nagpatuloy sa pagkilala natin sa Panginoon. Nung una, nagpasimula tayong nakilala ang Diyos at hindi tayo nagpatuloy sa pagkikilala, hindi tayo nagpatuloy sa nakilalanin ng Panginoon. Hindi tayo nagpatuloy in knowing Him. Kaya hindi mo naging sapat ang ating kaugnayan sa ating Panginoon. Hindi ito ganun naging makabuluhan na di tulad ng dati. Kaya yung unang pag-ibig, ang sabi ng Revelation, nawala na.
Kaya kapag ang salita ng Panginoon ay nauunawaan natin, ay ibig sabihin ay nakikilala natin ang Panginoon, ikaw ay masasabi. Kaya kapag binasa mo ang isang talata, gusto mo 2 talata, gusto mo 3 talata, gusto mo isang kapitulo na. Are you with me? Amen? Hindi yung, at least meron na akong 1 verse. Woohoo! Matutulog na ako. At least nag-pray ako. At least nagbasa ako ng Bible. Ha? We justify. Are you with me? Kaya nga, makikita po ninyo ang epekto ng salita ng Panginoon sa buhay niyo na hindi nyo sukat akalain at masasabi nga ninyo, by His grace, I am what I am. Amen po ba? Kaya nga dito po sa Genesis chapter 12, ipapakita ko po sa inyo ng overview. Noong nagkaroon ng taggutom sa Kanaan, kung nasaan si Abraham. Kung nasaan si Abraham, dito ipinakita ng Diyos kung paano siya pinotektahan at pinagpala ng Panginoon nung nagkaroon ng taggutom sa Kanaan. At pumunta si Abraham at kanyang pamilya doon sa Hito. At ang sabi po ni Abraham, Sarai, napakaganda mo. Sinasabi niyo ba sa asawa niyo yan? Napakaganda mo. Yeah. Ang aanyoy ko, ang lamig ng Baguio kung hindi kita kasama. Kaya nung kami po nasa Tanay, yung isang kasama po namin, talagang siya po ay inip na inip. Miss na miss niya po yung mahal niya. Lagi niya kinakatang, utok na pala. Tama ba ako? Utok na pala. Yung hindi pala, hindi nyo alam yata. Pero yung anak po niya, namimiss niya. Kaya kinakanta niya yung kanta ng anak niya na may logo, utok na pala. Sabi ka ni Abraham kay Sarah, balik tayo. Maganda ka, Sarah. Kaya kung kukunin ka nila, dahil alam po ni Abraham kung ano yung kultura ng mga taga-Hito, na kapag maganda ang babae, kukunin ng hari. Okay ba? Kaya sabi po ni Abraham, sabihin mo, magkapatid tayo. Okay? So, to make the story short, kinuha nga si Sarah dahil napakaganda ni Sarah. At si Paraon na hari ng Hipto ay nanaginip siya na yung kanyang kinuhang babae ay asawa ni Abraham. Okay? Asawa ni Abraham. At ibinalik ni Paraon ang asawa ni Abraham na si Sarai. At alam niyo po, doon sa lugar na yon ay nagkaroon ng sumpa, famine, or plagues. Dahil kinuha ni Paraon ang asawa ni Abraham. Okay ba? Amen. So, dito ay makita natin ang proteksyon ng Diyos. Amen? Ang pagpapala ng Diyos na sinabi ni King Abraham, hindi aayaan ng Diyos na hindi ito magkaroon ng katuparan. Ganon ang Diyos. Kapag nangako siya, at kapag sinabi niya, gagawin at gagawin niya. Amen po ba? Kaya hindi niya inayahan na si Sarah ay mabuntis ng ibang lalaki. Nandoon ang proteksyon ng Diyos. Susumpain ko ang sino mang susumpa sa iyo. Kaya, sa lugar po ng Hipto, ay nagkaroon po ng sakuna, o nagkaroon ng ng plagues, ng sumpa dahil sa ginawang mali ni Paraon, na kung saan na si Abraham ay merong tipan, o ang Diyos ay may tipan kay Abraham. May kaugnayan si Abraham sa Diyos. Kaya if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang pwedeng laban sa atin? Kaya kung malalaman natin ito at makilala natin sa ating
Sarili, kung gaano tayo pinoprotektahan ng Diyos that I will never leave you nor forsake you, you will be secure every day of your life. You will be happy, no pressure, no stress, no worry, because you know who God is. Kilala mo ang Panginoon. Amen po ba? Ngayon, ang tanong, ang bait naman ni Sarah, nung sinabi ni Abraham, Sarah, sabihin mo, kapatid tayo. Kasi kung hindi mo sinabi yun, papatayin ako, Sarah. Huh? Kaya, ang bait naman ni Sarah, para lang iligtas si Abraham ng kanyang sarili at iligtas ni Sarah si Abraham sa kamatayan, si Sarah ang sakripisyo. At hindi umangal si Sarah. Yung mga misis po ba natin umaangal? Hello? Umaangal po ba ang misis natin? Hello? Submissive si Sarah. Yes, Abraham. Yes, darling. Yes, darling. Sarah, no? Baka patayin ako, Sarah. Sabihin mo magkapatid tayo kasi papatayin ako. Sabi ni Sarah, yes, darling. Ganun po yung mga misis po natin. Hello? Yes, darling. Bumaliktad data ngayon. Ang lalaki ngayon, yes, darling. Baliktad. Iba na ngayon, no? Iba yung naging generasyon. Ngayon, ang lalaki ang tinutulak, dati ang babae. Lalaki na yung sinasabak, no? Matuto kayo kay Sarah, kayo mga babae, hello? Submit! Hindi po, ganito yun. Sa panahon po nila, ang babae ay property ng lalaki. Property siya. No? Para siyang alipin. Kung ano ang gusto ng lalaki, hindi pwedeng umangal ang babae. Gagawin ng babae kung ano ang gusto ng lalaki. Ganun kababa ang pagtingin ng mga tao sa mga babae mo. Kaya sa ibang bansa, ganun din. Di ba? Pinagbibili yung babae. Binibenta. Kasi property sila. Parang silang property. Hindi sila tao na tinutuloy. Sa panahon po ni Abraham. Kung bakit ganun na lamang. Amen? Ganun na lamang na si Sarah ay sumunod kay Abraham. Kaya nag-evolve na po ang panahon ng lalaki at babae ay pantay na. Amen po ba? Amen? Oh. Ang lalaki at babae ay pantay. Amen? Walang nakatataas sa kanila. Iba ang tungkulin at responsibilidad. Iba ang posisyon, pero sila ay pantay. Walang mataas, walang bababa. Sila ay parehong anak ng Diyos, pareho silang linikha ng Diyos. Hindi sila tinuturing na walang kwenta dahil babae lang sila, kundi sila rin po ay linikha ng Diyos. Sila rin ay linikha ayon sa wangis ng Panginoon. Kaya ngayon na lang ang ating pagrespeto sa ating mga kababaihan. Hindi katulad sa panahon ni Abraham. Amen po ba? Amen po ba? So pantay po tayo mga kapatid. Amen. Mga misis, pantay tayo. Amen. Amen. Okay? So it's a mutual relationship. Mutual. Amen. Let us open our hearts and mind. And let the love of God overflow you. Amen po ba? Na kung saan upang sa ganoon ay tayo po ay magkasundo at magmahalan dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya po, sa panahon ni Abraham, sa sitwasyon po ito, amen, ay ganun na lamang. Kaya nung sa panahon na
Sinabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo si Isaac. Biruin mo, pinapahandog at pinapapatay ng Diyos si Isaac kay Abraham. Makikita mo natin yan kung bakit ganun ang Diyos. Alam mabuti ang Diyos. Pinapapatay ng Diyos kay Abraham ang kanyang kakaisa-isang anak na ihandog. Okay ba? Now, balik po tayo sa kwento dito. So, bakit ganun naman ang Diyos? Di ba si Abraham ang mali? Kaya sabi ni Paraon, ba't hindi mo sinabing asawa mo? Para hindi mo siya kinuha, para hindi nagkaroon ng sakuna sa aming bansa. Si Paraon ay lumapit kay Abraham. Dapat si Abraham ang lalapit kay Paraon. Are you with me? Ordinaryong tao lang si Abraham. Paraon ito, hari ng Ehipto, hari ng bansa. Pero si Pharaoh ang nagbaba kay Abraham para kausapin. Are you with me? So, ganoon ang proteksyon at pagpapala ng Panginoon sa mga taong mayroong ugnayan at relasyon sa ating Panginoon. At ang sabi nga ni Abraham, kasi papatayin niyo. Kaya sabi ni Paraon, na ito na yung asawa mo para maalis na sa amin ang sumpa na nangyari sa akin. So, nasaan ang katarungan? Nasaan ang masasabi natin ang Diyos ay pantay ang kanyang pagtingin sa tao. But si Paraon ang pinarusahan at ang kanyang mamamayan ang naparusahan ng Diyos. Are you listening? At hindi si Abraham. Dahil si Abraham ay nagsinungaling. Half-truth. Dahil sister na niya si Sarah, dahil si Sarah ay anak ng kanyang tatay. Pero iba ang nanay ni Sarah at ni Abraham. Pero iisang tatay. Ang tatay ni Abraham at si Sarah ay si Terah, pero iba ang kanilang nanay. Kaya sila yung magkapatid sa tatay. Amen? Pero totoo, sabi nga po, si Sarah ay asawa ni Abraham. Dapat sinabi ni Abraham. At si Abraham ay hindi niya sinabi ito at siya nagsinungaling. Ano nangyari? Dapat sa isip natin, okay? Sa isip natin, dapat si Abraham ang guluhin ng Diyos dahil nagsinungaling siya. Dapat si Abraham ang guluhin ng Diyos at kumatok siya kay Paraon na asawa ko yan. Hindi po. Ang ginulo ng Diyos ay si Paraon. Amen po. Dahil si Paraon ay wala mong tipan sa Diyos. Si Abraham ay may tipan sa Diyos. Ang Diyos ay may kaugnayan kay Abraham at si Abraham ay may kaugnayan. Kaya puprotektahin ng Diyos si Abraham. At kung ano ang pinangako niya, gagawin at gagawin niya. Ano man ang pinasimulan niya, ito ay kanyang tatapusin. Okay ba? Amen? Now, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa, meron pong dayuhan dito sa Pilipinas. At ang dayuhan na yan ay nagkasala. No? Gumawa ng krimen ang dayuhan sa ating bansang Pilipinas. Okay. So siya po ay may consequence. Siyempre, nagkamali siya. Tama po ba yan? So si Abraham ay ganoon din ay may consequence. Okay. Okay. So sa halimbawa ito, may consequence ang dayuhan kung siya man ay gumawa ng krimen. Okay. Pero ang ating gobyerno, dahil siya dayuhan at walang kaugnayan ng tao ito sa bansang Pilipinas, hindi siya bibigyan ng proteksyon. Ibig sabihin, what I mean is, hindi siya bibigyan ng abogado. Ang magbibigay ng abogado sa kanya ay yung kung saan siya nakaugnay na bansa. Tama mo yan? Are you with me? So, hindi siya bibigyan ng proteksyon ng bansa natin. Yung public attorney office, hindi siya bibigyan. Kundi ang bansa, kaya may embassy,
ang bansa na kung saan siya nakaugnay, kung saan siya bansa, siya ang magbibigay ng proteksyon para sa kanyang mamamayan. Kaya yung mga OFW natin, tayo'y gumagastos ng ating, ang gobyerno natin ay gumagastos para ipagtanggol ang ating mamamayan sa ibang bansa kung sila may kaso. Are you with me? Okay. So ngayon, ang tanong, kung ang taong ito, siya'y nagkamali, siya may kasala, siyang nagkasala, either Pilipino sa ibang lugar o dayuhan dito sa bansa, kung siya man ay nagkasala, hindi ibig sabihin, siya'y pababayaan na lang. Kundi, siya pa rin ay poprotektahan ng ating bansa. Kahit siya ang may kasalanan. Hindi aya ng bansa, dahil pumatay siya, aya na lang ng bansa na, sige, patayin niyo yun na yan. Bahala na lang sa kanya dahil siya'y matikas ang ulo, dahil siya'y mamamatay tayo, dahil masama siyang tao, hindi po, poprotektahan pa rin siya dahil karapatan niya yun bilang isang mamamayan. Naunawa mo natin. So, hindi ibig sabihin, inukonsinti ng bansang yun, yung taong yun na gumawa ng krimen, gumawa ng kasalanan. Are you with me? Kundi, karapatan niya protektahan ang tao ito sa kabila ng siya'y nagkasala. Pero hindi ibig sabihin na kinukonsinti siya, kundi ibigay lamang ang nararapat na kaparusahan para sa kanya. Hindi yung gagantihan siya. Tama po ba yun? Kaya yung mga nasa kulungan, sa kabila ng sila'y nagkasala, kung sila man po ay nagkasala ng totoo, nandoon pa rin ang proteksyon ng gobyerno sa mga taong nagkasala. Kaya tinatawag itong correctional. Kinokorek sila sa kanilang pagkakasala at pinapakain. Dati, iniisip nilang kakainan, ngayon, libre lahat. Libre kuryente, libre pagkain. Mamamatay tao ito, magnanakaw, libre kuryente. Libre pagkain, di ba? Hindi mo mamamatay tao, magnanakaw, tapos nung lahat ng tax ng buong Pilipinas ay pinapakain ng mga kriminal. Nandiyan po ba tayo? So, ganun po yung dito kay Abraham. Hindi ibig sabihin kinukonsinti ng Diyos si Abraham. Kundi, siya ay piniprotektahan lamang siya dahil siya ay anak niya o siya ay, ang Diyos ay merong kaugnayan kay Abraham. Hindi siya dayuhan. Kaya kung ako'y dayuhan, hindi ako kaya protektahan ng bansang pinuntahan ko dahil dayuhan ako. Kaya kung ako man, listen, tingnan niyo po. Kapag ako man ay inuhuli ng pulis sa ibang lugar at nakapunta ako ng embassy ng Pilipinas sa ibang bansa, nasa Pilipinas na ako. Hindi na ako pwedeng ulihin. Kasi nasa Pilipinas ako, kahit ang embassy niyan ay nasa Saudi, nasa US. Protektado ako ng aking bansa. Kahit ako'y nagkasala. Are you with me? Anting na tayo po. Kaya kung alam mo lamang ang rights mo bilang Pilipino, you will live free in this nation. Marami lang hindi natin alam, kaya hindi tayo ganong malaya bilang isang Pilipino. Kaya kapag nalaman lang natin kung sino tayo bilang anak ng Panginoon, na hindi tayo iiwan ni kabayaan man, ano man na mangyari sa buhay mo, you will be secure and you will be happy ever after in your life. Amen po ha. Kaya ito po ang sitwasyon. So, yung mga nasa kulungan, kinokorek po sila. Hindi ibig sabihin na sila kinukonsinti ng gobyerno o kinukonsinti natin dahil sa mga tax natin ay ginagastos para sa kanila. Hindi ibig sabihin na kinukonsinti natin, kundi po
sila po ay mahal ng bayan, na balang araw na sila rin ay magiging pakinabang ng bayan ito. Amen po ba? Hindi sila patapon, hindi sila itinuturing masama, kundi itinuturing silang mamamayan ng bansa na kung saan sila ay asset ng pamalahan o asset. Amen po ba? Kaya, hello. Okay, makapasta. Okay, communion tayo. Okay? Hello, yes, ma'am. Amen po ba? Kaya, God will be with you whatever happens. Hindi kailanman mawawala ang Diyos. Kaya makasalanan ka pa, namatay na ang Panginoon. Amen? Are you aware now that that the Word of God is being clearing, enlightening us? Amen po ba? Makasalanan ka pa, ay namatay na ang Panginoon. Ngayon pa kayang anak ka ng Diyos. Yun. Yun ang matindi. Ngayon pa kayang anak ka ng Diyos. At kaya kung ibinigay niya ang kanyang natatawag niya na, ano pa ang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos? Ang regalo ay hindi yung mga bagay na kayang ibigay. Ang regalo sa atin ay ang anak ng Diyos. Jesus is the gift. Amen po ba? Nalapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's all stand. Lord God, we thank you so much, Panginoon.